Gusto mo ba na mamili ng mga papel de ahensya o resibo ng mga pinagsanglaan ng alahas? Paano ba kikita sa ganitong paraan? At yan po ang ating pag-aaralan sa video natin ito. Lamang ang may alam. Ginto pilak ang trabaho ko, pagpilatis ng ginto eksperto ko. Magandang panahon po sa inyo mga kaibigan ko. Dito po sa ating channel More Than Treasures. Kumusta po kayong lahat? Nawain nas mabuti po kayong kalagayan at lagi pong ligtas sa anumang sakit at karamdaman. So sa video po natin ito ay ating sasagutin ang katanungan ng ating mga taga-subaybay. So marami na po kayong nagtatanong, ito na po ang kasagutan kung paano mamili ng papel de ahensya. Ano ba papel de ahensya? Ang papel de ahensya, ito po ay resibo ng mga alahas na kung saan ay sinangla mo po sa pawn shop. Okay? So, sa resibo pong ito, dito po nakalagay ang lahat ng description na kung anong alahas ang kanyang isinangla, ngunit dapat at subalit hindi po kumpleto ang description dito. Ngayon, paano ba mamili ng papel de ahensya? Para po sa akin, ang pagbili ng papel de ahensya ay isa pong napakaselan na bagay. Bakit? Dahil sa papel de ahensya, hindi po kumpleto ang detalye kung anong alahas talaga ang nakasangla sa pawn shop o kung anong alahas ang iyong tutubusin. Kasi may mga pawn shop na nilalagay kung anong karat o kung ilang K ang alahas sa kanyang resibo. Ngunit, datapot at subalit, pinakamarami pong pawn shop ay hindi po naglalagay ng kung ilang karat ang nakasangla sa kanila na alahas. Bibihira po sa pawn shop ang naglalagay po kung anong K o kung anong karat ang alahas na isinangla po sa kanila. Ang kalimitan pong nilalagay lamang po diyan ay kung ilang gramo, kung magkano ang halaga, kung ito ba ay may damage o wala, kung may bato o wala. Kaya para po sa akin, kailangan babasahin niyo po ang bawat detalye na nakasulat sa isang papel de ahensya. Halimbawa, meron ka pong bibilhin na papel de ahensya. Unang-unang titingnan niyo po diyan ay yung presyo. Halimbawa, nakalagay 20,000 pesos only. Nakalagay po diyan. Nakalagay po diyan kung anong klaseng alahas. Halimbawa, kwintas. Nakalagay po diyan 1 necklace. Tapos, ang nakalagay din po diyan yung kanyang timbang. Halimbawa, 10 grams. Lalakalagay din po diyan kung may damage. Halimbawa, may damage. Nakalagay po diyan may damage. Pag walang damage, nakalagay lang po diyan 1 necklace. Yellow, gold, kung dilaw. Pag nakalagay naman ay 1 necklace, WG, ibig sabihin, white gold, ang kwintas na nakasangla. Nakalagay din po kung ilang gramo. Pero, hindi po dyan nilalagay kung anong K o ilang karat ang iyong ginto. Kung ito ba ay 18K, ito ba ay 14K, 24K, 21K, 10K. Hindi po nilalagay sa pawn shop ang kanilang karat. Yan po ay karamihan ng pawn shop. Ito po, karamihan po sa lahat ng kilalang pawn shop. Wala pa nga po akong nakitang kilalang pawn shop na naglagay ng karat ng ginto o kung anong K ang nakasangla sa kanilang ginto. Wala pong nakalagay dyan. Kalimitan po sa nakikita kong pawn shop na naglalagay kung anong K, ito po yung pawn shop na hindi po kilala. Mga bagong usbong o hindi po branded. Sila po yung naglalagay ng kilatis ng gold. Ngayon, kung hindi nakalagay kung anong K, kung ilang karat ang alahas, paano mo ito bibilhin para kumita ka? Napakahirap po niyan. Kaya nga po, hindi ko po muna ina-advise
sa aking mga subscribers na mamili kayo ng papel de ahensya kung hindi pa po kayo eksperto. Bakit? Kailangan kapag mamimili ka po ng papel de ahensya, unang-una, kabisado mo ang lahat ng karat ng alahas. Marunong kang kumilatis mula 24K pababa. Bakit? Dahil pag kabisado mo ang kumilatis ng mga karat ng alahas, kabisado mo din ang presyo. Kailangan kabisado mo din ang presyo mula 24K pababa. E paano mo bibilhin ang papel de ahensya? Ganito po yan, ang technique, sekreto. Titignan mo muna kung ano ang nakasangla. Mababasa mo doon, 1 necklace, yellow gold, 10 grams. Example lamang po yan. Tapos ang nakalagay na amount is 20,000. Halimbawa din po yan. Ngayon, paano mo malalaman ang sekreto kung anong K ang nakasanglang alahas? So, kwekwentahin mo kung anong karat ng alahas mas malapit yung halaga na nakasangla. Okay? So, halimbawa, nakalagay nga 20,000. Tapos po nakalagay doon ay necklace. Kwekwentahin mo. Halimbawa, ang halaga ngayon ng 18K ay 4,000 ang isang gramo. Halimbawa lang po yan ha. 4,000. Ngayon, magkano ang tatamaan nung 10 grams na nakasulat sa papel de ahensya kapag ikinumpara mo sa 18K na 4,000 per gram? Halimbawa naman, halimbawa lang po ito ha. Yung 14K naman, halimbawa lang, ay 2,008 ang gramo. So magkano ang papaluan ng 2,008 sa 10 gramo? Di ba 28,000? So alin na mas malapit? Yung halaga ng 28,000 na 14K o yung halaga ng 40,000 na 18K kumpara po sa nakalagay sa resibo na 20K lamang ang halaga nung nakasangla na alahas? Ngayon, alin po ang mas malapit ang halaga? Di po ba ang 14K kumpara sa 18K? Halimbawa naman, 10K ay 2,000 ang gramo. Kaya nga po napakahalaga na kabisado mo ang lahat ng presyo bawat karat ng alahas. Lagi ka po naka-update sa presyo. Halimbawa naman, ang halaga ng bawat karat ng gintong 10K ay 2,000. Magkano po ang tatamaan nung 10 gramong nakalagay sa papel de ahensya? Pag tinaymis mo po sa 2,000, di po ba 20,000? So malapit na malapit at tugman-tugma doon sa presyong nakalagay po sa papel de ahensya. So doon ka po magbabase. Pag binasa nyo po yan, ang papasok po sa isipan mo, 10K ito. Kailangan doon ka po lagi nakabase sa pinakamalapit na halaga o karat ng alahas na kung saan ito nakapresyo sa papel de ahensya. Ngayon, paano mo ito bibilhin kung ito ay nakatugma lamang sa halaga ng 10K? Pag ito ay binili mo, ibig sabihin, wala kang tutubuin. Pwede ka pang malugi sapagkat ito ay may interest ka pa na babayaran sa pawn shop. Kaya po, ang pagbili ng papel de ahensya, para sa akin, ito po ay isang sugal. Sugal na legal. Bakit? Kasi wala ka namang kalaban kundi ang sarili mo. Pag nalugi ka, walang maninirmon sa'yo kundi ang asawa mo. Kaya wag mo sasabihin sa asawa mo na nalugi ka kapag nalugi ka. Dahil baka isipin, pinang bisyo mo lang kung ikaw ay may bisyo. Kaya ang sugal na ito ay legal. Dahil wala kang amo, self-employed ka, wala ka ding kalaban. So ibig sabihin, hindi ito masama. Nasa sayo lamang yan kung bibilhin mo. Kaya po ang pagbili ng papel de ahensya, dapat malakas ang iyong loob. Handa kang sumugal. Ako po, napakahilig kong sumugal po pagdating sa alahas. Kaya nung mga unang hindi pa ako sanay, napakalaki po ng nawalang pera sa akin. Pero pag nasanay ka naman, makakabawi ka po at madodoble pa yan kapag ikaw talaga ay malakas ang loob.
So, kailangan malakas ang loob mo at higit sa lahat, mahaba ang PC mo. Ibig sabihin, may pera ka talaga na panglaban. Ano po, hindi yung na nga lang ang puhunan mo, isusugal mo pa, so pag natalo ka, wala ka, bangkarote ka na po. Ibig sabihin, malakas ang loob mo at may PC ka. Okay? So, ganun po ang labanan sa pagbili ng papel de ahensya. Pero meron po tayong good news at magandang labanan. Marami pong pawn shop na ang alahas ay hindi po sakto ang pagkakasangla. So, kaya pag-aaralan niyo po yung dalawang yan. Dalawa po kasi ang malapit eh. Yung 14K, pumalo po ng 28,000. So, 8,000 ang diferensya. Yung namang 10K, pumalo ng 20,000. So, tablahan. Kaya dapat malakas ang loob mo. Pag ako po, yan po talaga ilalabanan ko. Kasi kung sakaling pumatak man ng 10K, hindi ako talo. Kasi nasa akin pa din yung alahas ko. Pwede ko pa po yung ibalik ulit sa pawn shop upang sa gayon, bumalik po yung aking puhunan. Kung matalo ka man ng konting interest, kasama po sa labanan yan. Wala pong nagtatagumpay sa negosyo na hindi marunong lumaban at sumugal. Kasi ang negosyo, lakasan po yan ng loob. Ito ang kagandahan. Paano? Kung yung nakasangla pa lang yun, ay 14K lamang. 14K. Kasi nga, wala pong nakalagay kung anong K. Ano po? Sa resibo. At ang ibang mga pawn shop po, mga ka-more than treasures, yung ibang tauhan na pawn shop, ibinababa po talaga nila ang karat. Halimbawa, nagsangla ka po ng 18K. Yung iba, ginagawang 14K lang yan. Pero hindi po nakalagay sa resibo, 14K ha, yung presyo. Ano po? Para in case na hindi mo matubos, may tubo na maganda ang pawn shop. O kung halimbawa, sinangla mo 14K, nilalagay nila, halagang 10K lang. O kaya, kung ang halaga ng 18K o 14K ay 28,000 o 2,800 ang per gramo, ginagawa lang 2,004. Kung hindi mo matubos, so may kita pa silang 400. Ano po? Kaya po ang pagbili ng papel de ahensya, kailangan nga po, ito nga po talaga, hindi ko po ina-advise na kapag hindi ka pa po bihasa sa pagkilatis ng ginto, eksperto sa ginto, pag sinabing bihasa sa pagkilatis, ibig sabihin, mahabang panahon ka nang namimili ng ginto pilak. Hindi ko po ina-advise na kayo ay mamili kung kayo ay baguhan pa lamang at kayo po ay bago kong subscriber. Pero inuulit ko, kung kayo naman ay may alam na, mahaba PC mo, malaki puhunan mo, at malakas ang loob mong sumugal, kailangan, pwede ka pong lumaban. Kasi wala nga namang magagalit sa iyo, self-employed ka. At dito po, talaga, malaki ang jackpotan. Bakit? Naranasan ko pong bumili ng alahas, kalahati lamang po ang pagkakasangla. So ang halaga po ng alahas ay 40,000, 20,000 lamang po ang kinuha ng pawn shop. Lalo na po kung ang mga pawn shop na ito ay hindi talaga kilala. Mababa po sila kumuha. So kaya po ang pagbili ng papel de ahensya is isang sugal. Kung malakas ang loob mo, may puhunan ka, panalo ka. Kung magsusugal ka lang din naman sa alahas na, wag po sa sabong. Kasi sa sabong, dalawa lang tatamaan mo eh. Talo, panalo. Oh. Di ba? Wala kang kalaban-laban. Pag natalo ka, wala ka ng bawi. Tataya ka ulit sa susunod, talo ka na naman. Samantalang sa pagbili ng papel de ahensya, malaki ang tsansya mo na manalo. Ang pinakantalo mo, balik puhunan mo. Kung matalo ka man, napakaliit lamang pong halaga kasi ang mawawala lang sa'yo, yung interest. Ano po? Paano kung tumama ka? Kung ang sinangla pala ay 14K, tapos nakasangla lamang ng 20,000, di kalahati na kaagad ang tubo mo. Kaya po ang pagbili ng alahas, so total naman marami na po tayong mga video kung paano kumilatis ng ginto. Inyo po munang kabisaduhin. Ano po? Mga presyo ng ginto, yan na po ang alamin nyo. Kaya dapat may alam po kayo bagsakan ng alahas. At pag yan po ay kabisado nyo na, nasa sa inyo na po yan. Kung mamimili kayo ng papel de ahensya.
hindi ko po ina-advise na mamili kayo ng papel de ahensya kung maiksi ang PC mo at hindi ka pa bihasa sa alahas. Pero kung mahaba ang PC mo, malaki puhunan mo, may knowledge ka na po sa pamimili ng alahas. Ang pagbili ng papel de ahensya, inuulit ko po sa iyo, ito ay sugal na legal. At mas malaki ang chance na manalo ang pinakantalo mo, balik ang puhunan mo, matalo ka man, kaperanggot lamang. So nawa po sa nagtanong nito, marami na po kayo, ay naging malinaw po sa inyong katanungan ang ating video ito. At kung nagustuhan niyo po at kayo baguhan pa lamang, pakisubscribe niyo po ang ating channel, pakihit niyo po yung notification bell, lagay niyo pa all, upang lagi po kayong update sa ating mga bagong videos. At kung nagustuhan niyo nga, paki-like and share. Kung may katanungan, comment po kayo sa ating comment section. At sa mabilis na usapan, meron po tayong FB page, More Than Treasures. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. See you in our next video. God bless po. Lamang ang may alam. Ginto pilak ang trabaho ko. Pag pilatis ng ginto, eksperto ko. Kung sa mga kabisado ko, alam ko ang peke at totoo. Ako ay isang masayang ng ginto. Alam ko ang tunay at totoo. Kung usapan ay alas lang, yan ay kaya nating patunayan. Ako ay alahero at asayan ng ginto. Alam ko ang tunay at